Hindi makakaila na ang Tagaytay ay isa sa mga pinakapaborito kong lugar dito sa Pilipinas. Hindi lang dahil malapit ito sa akin or kundi dahil isa akong taga Laguna na syempre malapit din sa akin ang Tagaytay. Ang totoong dahilan ba't pinakapaborito ko tong Tagaytay? Malamig siyang klima. Pwede siyang maging alternative sa Baguio, taga South ako at ang Baguio ay North. So medyo malayo. Hindi lang yon. Isa rin ito sa mga pinakapaborito ko dahil may sentimental value na hawak sa puso ko ang Tagaytay. Dahil nung bata ako, dito ako dinadala lagi ni na mama at papa, especially pag linggo pagkatapos magsimba. Hindi lang ang ganda ng tinataglay ng Tagaytay ang binabalik-balikan ng tao rito. Isa rin sa mga dahilan kung bakit binabalik-balikan ito dahil sa mga pasyalan na talaga namang pang-swak at pang-international ang datingan sa mga pagkain. Una pa lang, bulalo at mga iba't iba pang putahe, talaga naman mapapabalik ka dito sa Tagaytay. Isa pa sa tingin ko ang makikinabang na malaki dito ay mga residente na or mga turista na nakatira outside Metro Manila kasi ang Tagaytay ay matatagpuan lamang sa 53 kilometers mula sa Metro Manila. Sa loob ng 1.5 hanggang 2 oras na biyahe, madali mo lang maaabot ang lungsod. Ipinapakita nito na kahit sa mga busy na araw, kaya mong makapunta ng Tagaytay upang mag-relax at mag-recharge nang hindi kailangan magtulungan or magtagal ng oras sa biyahe. Maliban rito, maraming pampasaherong bus na nagmula sa mga terminal tulad ng DLTV sa Buendia or kaya maraming mga private vehicle na pwedeng sakyan punta rito. Pangalawa, maganda ang klima. Ang Tagaytay ay matatagpuan sa 634 meters mula sa level ng dagat. Palad, medyo na-link ang Tagaytay sa hindi magandang balita these days for the past few days. So hindi ko na lang sasabihin ito pero I think alam nyo na ang tungkol sa head news about sa Taal. Napaka masamang balita ito when it comes to the tourists of Tagaytay. Syempre, medyo naapektuhan ang mga tawilis at mga iba't ibang uri ng isda dito sa Taal. So tara, samahan niyo ako at lilibutin natin ang mga top spots sa Tagaytay na feeling ko na alam mo yun kahit overrated, binabalik-balikan pa rin ng mga tao. Hindi lang dahil sa sikat ito, kundi dahil syempre may, alam mo yun, may hindi lang sentimental value Kumbaga parang malaking bagay siya sa turismo ng Tagaytay. So pupuntahan ko itong mga lugar na ito at sana'y nandyan lang kayo. Okay? So gusto ko lang mag-sit back, relax at enjoy lang kayo at kumuha na kayo ng mga popcorn o pwedeng kainin nyo habang pinapanood nyo itong vlog na to. So tara, samahan nyo ako, sisimulan na natin ang vlog na ito. Ayun, so magandang umaga. It's Sunday. So tayo magra-ride papunta sa mga best spots sa Tagaytay ngayong 2025. At gusto ko lang malaman nyo na talagang ako excited ngayon kasi ang tagal ko nang hindi nakakapunta ulit ng Tagaytay. So dito tayo sa Rotonda ngayon. I think kung medyo familiar na kayo sa Tagaytay, alam nyo na kung saan ito, yung Rotonda na ito kasi nakikita nyo to minsan kung sa mga vlog, di ba? Nakikita nyo tong Rotonda na to. So ang kinaganda lang ngayong umaga na to, it's Sunday, hindi masyadong matao at hindi rin masyadong crowded, which is nakapagtataka nga. Siguro mamaya pa siguro yung, alam nyo, yung sobrang daming tao kasi maaga pa naman ngayon, it's 7 AM. So pupunta tayo ngayon sa spots ng Tagaytay. Mamaya ako nasasabihin, kaya abangan nyo hanggang huli huwag kayong aalis. Abangan nyo kung ano yung mga spots na yon. So tayo alis na ngayon. Pupunta na tayo sa isa sa mga pinaka feeling ko na kahit overrated na pinupuntahan pa rin ng mga hindi Tagaytay or mga hindi malapit sa Tagaytay, mga Metro Manila, malalayo. So tara na, simulan na natin tong ride na to. Ayan. So ngayon is medyo makulimlim. Hindi medyo ngayon mainit. Ang ganda lang kasi parang naaabutan ko yung fog ngayon. Yun yung gusto kong panahon talaga pag nagdadrive ako yung alam mo yung fog, yung medyo walang init. Tingnan ang ganda men, grabe. Tingnan niyo naman yung view men, sobrang ganda. Ang ganda lang talaga pag pag
Alam mo yung galing ka sa Laguna, kasi taga Laguna ako eh. Pag galing ka sa Laguna, tapos bigla mo makikita yung geto kaganda yung Tagaytay, or geto kalamig, eh talagang gaganaan na sa pag-ride mo. Di ba? So, ayun. Actually, sige na, sabihin ko na. Ang first stop natin is Mahogany. Kasi, isa yun sa mga pinupuntahan talaga ng mga hindi taga-Tagaytay. Eh, ano talaga yun lagi, kumbaga, first stop lagi. So, gusto kong puntahan tong lugar na to. Kasi kahit hindi naman ako bibili ng baka, eh, gusto ko lang makita yung kalagayan. Update lang natin ng konti. Kasi August 2025, syempre gusto ko lang makita kung ano na ang kalagayan ng Mahogany ngayon. And then, nagdadrive nga pala ako ngayon. No? Pero kung makikita nyo sa camera, mapag talaga. Although hindi siya totally halata sa camera kasi syempre, medyo malayo tignan, pero mapag talaga mga kaibigan. So, ayan, tuloy-tuloy lang tayo. Ang maganda lang dito sa Tagaytay is, kung gusto nyo stay in or mga hotel, eh hindi kayo mahihirapan kasi pwede kayo mag-booking sa Klook. Marami, may mga Google, may mga Facebook, pwede kayo magpa-reservation doon. And then isa rin sa mga pinakamaganda talaga sa Tagaytay, bukod sa malamig na klima, malapit lang ito halos sa mga convenience store, 'di ba? Alam mo kung mag-aano kayo, kung mag-hotel kayo, hindi niyo na kailangan pang lumayo o sumakay ng mga jeep kasi sa mga hotel nyo, napakalapit na ng mga convenience store. Hindi mo na kailangan lumayo pa. Hindi mo na kailangan, alam niyo, hindi niyo na kailangan pumunta kung saan-saan. Kasi isa yung sa hotel niya mismo is convenience store na eh. 'Di ba? Which is napakaganda. So, medyo malayo pa tayo. Kasi ang first stop natin Mahogany. Yung sa mga abangan nyo kung ano yung at actually tatlo yung pupuntahan natin ngayon. Tatlo, pero let's see. Update natin yung dalawa. Kasi sinabi ko na sa inyo yung isa which is yung Mahogany. Ito sa mga pinaka top spot. Ayun. So, grabe no, lamig. Hindi mo akalain na pag taga Laguna ka talaga, maninibago ka sa lamig ng Tagaytay eh. Ibang klase din kasi ang lamig. Alam mo yung pag galing ka sa lugar na hindi naman talaga ganun, ayun, kalamigan, para kang magiging alam mo yung tawag doon, yung para kang magiging probinsyano. Maninibago ka sa lamig. Ito nga pala yung Tagaytay Starbucks, yung sikat na sikat. Ewan ko lang kung pwede tayo mamaya dyan kasi feeling ko magmamatutsa ko dyan. So, pwede naman tayo magdagdag ng itinerary ngayon. Pero, let's see kasi yan na naman talaga yung isa sa mga gusto kong puntahan muna sa ngayon yung pinaka-public market. Kumbaga yung Mahogany Market. Ewan ko lang kung yung Mahogany Market ba and yung public market, iisa na ba sa Tagaytay yun? Di ko lang alam bro wala kasi akong medyo kaalaman pa kumbaga dito sa Tagaytay. Nakakagulat lang dito, Sunday ngayon, di ba dapat pag Sunday is maraming tao, ngayon hindi siya maraming tao. Nakakagulat, hindi siya ganun ka-crowded. Siguro nga yung as I said, factor din siguro na kasi umaga pa. Kasi karamihan ng mga gustong pumunta is tanghali, di ba? Kasi lunch time, gano'n. So, yun talaga yung pinakasadyain, kumbaga. So, tuloy-tuloy lang tayo dito hanggang mapuntahan natin yung pinaka-market ng Tagaytay. So, alamig. Sobrang lamig. Ayan guys, so ito na. Liliko na tayo dito. Ayan yung pinaka-trademark nun. Naliliko na kayo ng kanan. Ayan yung puti na yan, yung building na yan. So tara, maghanap tayo ng mga parkingan dito. Hopefully walang bayad kasi wala akong pera. Hindi, joke lang. May pera naman tayo. Pero feeling ko mura lang naman siguro yung parkingan dito. Ang tanong, saan nga ba yung parkingan dito? Hindi ko alam. Ito. I think pwede to.
Sana walang bayad. Feeling ko walang bayad dito. Ang Mahogany Market sa Tagaytay ay isang masigla at bukas na pamilihan na matatagpuan sa Mahogany Avenue. Kilala ito sa mga abot-kayang pagkaing Filipino, lalo na ang bulalo at sariwang mga produkto na galing sa mga lokal na magsasaka. Paborito ito ng mga residente at turista na naghahanap ng masarap at mabilisang pagkain ng isang outdoor settings. So kung kayo ay magkakapamilya, magkakabarkada, or kahit magjowa syempre, ang Mahogany Market ay swak na swak sa inyo dahil maraming bilihan dito ng mga baka at mga sari-saring mga meat na kinakain ng tao. So ang operating hours nito ay karaniwang bukas naman siya araw-araw mula 5 AM hanggang 8 PM ng gabi. Gayunpaman, may mga stall na bukas buong araw or 24/7. Mainam na magtanong sa mga particular na vendor para sa kanilang oras at ang kanilang mga operasyon. Syempre dito sa Mahogany Market may mga sariling karinderya dito na hain ng mga iba't ibang putahe dahil sa mga traditional na pagkaing Filipino. Syempre, ang unang-una dyan ang bulalo. Hindi pwedeng mawala yan. Isang masarap na sabaw na baka na may buto-buto at kasama pang mais at gulay. Nakakagutom, di ba? At syempre, ang tawilis. Isang isda mula sa lawa ng Taal na kadalasang inihiaw or piniprito. Ito yung mga kadalasang luto nito. At syempre, sisling-sisig, hindi pwedeng mawala yan. Isang maanghang na ulam na gawa sa pinong hiniwang baboy na syempre familiar na familiar tayo dyan. Syempre at chicharong bulaklak, crispy tawilis at kaping barako. Kung isa ka na mga fan ng kape, talaga ang kaping barako ng Tagaytay swak na swak sa'yo. Karaniwan ng mga pagkain dito ay abot kaya. Halimbawa, ang isang malaking bulalo na pwedeng pagsaluhan ng 3 tao ay nagkakahalaga ng around 350 pesos to 500 pesos. Ewan ko lang, syempre depende sa mga karinderya yan. So hindi ko rin alam sa mga restaurant kung magkano ang mga sineserve, pero ang alam ko is 350 to 500 something pesos yung mga presyo doon. So paano nga pa talaga pumunta doon? Kung galing kang sasakyan mula sa South Luzon Expressway mag-exit sa Santa Rosa, mag-drive papuntang Tagaytay, dumaan sa Tagaytay Rotonda. Yun tinuro ko sa inyo nung una kong vlog. At patuloy lang sa Mahogany Avenue kung saan matatagpuan ang pamilihan. So kung sa sasakyan pampubliko naman kayo katulad ng mga bus, mag-board ng bus papuntang Tagaytay na Sugbo o Balayan sa Parañaque Integrated Terminal o PITX. Ayan, Terminal Exchange pala. Ayun, so guys, kinat ko na yung video. Katatapos ko lang mag-montage sa may Mahogany. And then, grabe. Sulit na sulit pa rin talaga. Kasi nandun pa rin yung paborito kong karinderya makikita nyo sa mga montage ko na binidyoan ko yung karinderya doon sa second floor. Doon sa, sulit na sulit, Ang dami pa rin talagang pwede pagpilian doon na pagkain. Kaya ngayon, pupunta na tayo sa may People's Park in the Sky. Doon na yung next stop natin. Ayan, yung second itinerary natin. Ngayon, tignan natin kung gaano ngayon kaganda doon at kung gaano nga baka crowded ngayon. Kasi kung titignan mo ngayon, hindi crowded So, ako curious talaga kung magiging crowded ba ngayon doon. So, dito na ako nagsimula sa Merotonda. Dito na ako nag-cut. Tuloy-tuloy na natin to. Kasi gusto ko rin i-vlog yung mga makikita natin dito sa daanan natin. At para makabisado nyo rin na from galing po Mahogany, kung paano pumunta doon sa may People's Park in the Sky. So let's see. Tara, samahan nyo ako. So sana hindi pa kayo tulog. Salamat sa mga nakaabot sa vlog na to. Kasi baka antukin kayo bigla. Kakasalita ko lang dito, So grabe, medyo bumaba na yung yung hindi na gano'ng kalamig. Di katulad kanina kasi siguro ng umaga pa. Ngayon medyo mainit na hindi na ganun medyo talaga yung klima. So ewan ko lang hindi ko na siguro magmamapa kasi medyo abisado ko naman siya basta sundan nyo lang tong vlog na to para malaman nyo kung saan banda. Kung galing kayo sa Mahogany, kung yung pamilya nyo gusto na pumunta sa People's Park in the Sky, hanggang from start to finish sundan nyo to. Tsaka halimbawa kung galing kayo sa Maynila, kasi di ba minsan may mga turista na galing sa Maynila, hindi naman talaga galing sa Mahogany.
hindi naman talaga galing dito sa Tagaytay, ituturo ko sa inyo kung ano yung pinaka-starting point nyo ha. So abangan nyo rin yan dito sa vlog. So ang kinaganda lang dito sa Tagaytay nga, hindi ka talaga magugutom dito kasi kaliwat kanan talaga yung pwede nyong kainan. Syempre nandyan yung ating pinakamamahal na bulalo. Hindi pwede mawala yan sa menu. Kasi syempre pag ikaw yung taong tipo na nagugutom lagi, hindi mo siya, I mean, hindi naman ang tawag dito, nabubulol na ako. Hindi naman kailangan mag-worry pa kasi makakita ka ng restaurant dito. Kung wala na mga restaurant, kung afford nyo lang yung mga Jollibee, McDo, Mang Inasal, meron yan dito. So yun na naman, ang ganda ng panahon ngayon ha. Hindi katulad kanina ma-fog, so medyo sumisilip na si Haring Araw, tapos nawawala na rin yung lamig. Yun na naman yung gusto kong puntahan kasi syempre 2025 na. Yung huling punta ko dun ang tagal na. Naku po, 2 years ago pa ata. Although malapit ako sa Tagaytay kasi taga-Laguna ako. Bihira lang talaga pumunta ng Tagaytay. Alam mo yung pag may lakad lang yung pamilya, yun lang yung punta ko dito Ayun may mga nagbabasketball ba dyan. Grabe. So hindi ko alam kung anong estimate na minuto papunta doon. Pero sundan nyo na lang ako kung mga ilang minutes. Kasi pagkatapos ng People's Park in the Sky, magpipiknik group tayo. Ayan. Tignan natin kung ano yung loob doon. Ayun, actually sinabi ko na lahat hindi na mystery Sinabi ko na yung tatlong pupuntahan natin. Pero mali mo, magdagdag pa tayo ng itinerary. Kasi wala naman parang spontaneous na vlog lang ito. Spontaneous na lakad lang ito kung tutukusin. So, ang dami talaga pupuntahan sa Tagaytay, no? Kung ikaw lang yung tipong taong ma-explore, mga kaibigan nating bikers, malamang pagod na yan kasi malalayo pa yung mga pinapadyak nila dyan. So, sa mga kaibigan nating bikers, mag-ingat kayo sa daan. Alam kong nakakapagod yan kasi, syempre, hindi naman katulad ng motor yan. Pedal ang gamit nyo dyan, pinipedal nyo yan. So, syempre, ang pinaka dyan is yung pulikat ba? Diba? Ayun yung pinaka pwedeng maging disadvantage sa mga nagbabike talaga, pulikat. Sa amin naman nagmomotor, yung pinaka disadvantage talaga sa amin yung sakit ng likod. Bandang kanan is mapapansin nyo, nandyan na banda yung picnic group, pero hindi ko lang kasi kabisado. Ayun na, ayan, ito na yung picnic group mga kaibigan. So pupunta tayo mamaya dyan. Parang walang tao, no? Ako nagtataka, ba't walang tao medyo ngayon? Kasi Sunday, family day di ba? So magtataka, ba't kaya walang medyo tao ngayon? Nakapagtataka. Pero alam mo naman, siguro, may mga kanya-kanyang rason naman ng mga tao minsan kaya hindi pupunta ng mga Sundays. Di ba? Marami namang spots maliban sa Tagaytay Nandun na yung Nuvali. Kung taga Laguna ka, alam mo naman natin yung Nuvali, isa rin yan sa mga pinupuntahang spots ng mga Lagunense. Kasi bukod sa libre na, talagang napaka-aesthetic din talaga. Especially may mga boat rides doon, may mga activities talaga na sulit sa pamilya. Pag andun kayo, hindi niya talaga pwedeng ipagkaila yun. Ayun, so malayo pa rin talaga natin kung tutuusin. Wala namang ang kinaganda lang sa daan na to is walang bakong-bakundan. Ayun guys, bibigyan ko kayo ng example ng marami talaga mga restaurants dito sa Tagaytay na kahit saan ka man mapadpad, mga gilid-gilid marami katulad nito. Ayan, Donia's Pansiteria. So kitang-kita nyo na yung bunan talaga dyan. Diyan pa lang, panalo ka na, di ba? Ayan, katulad nito. Ayan, I love that. Okay, so barangay pala to. Iruhin Sentrahay. Okay. So, ayan. I think paakit na tayo kasi nararamdaman ko na parang mag-elevate na tayo Ayun na, katulad nito. Paahon na to. Isa rin talaga sa mga napansin ko rito is yung mga nagbabike. Marami din talaga mga bikers dito kasi ito talaga yung challenge sa kanila yung mga ganitong paahon kasi syempre, lakad pa lang nahihirapan na tayo katulad nito si Kuya. Di ba? Isa to sa mga challenge din ng mga nagbabikers talaga kasi paahon to Hindi ito yung basta-basta lang na patag. May mga parts talaga dito na paahon kaya no-choose ka talaga. Kundi ahonin mo kung gusto mo talaga ginusto mo yan
Diba? Pag people spike in the sky ka guys, hindi ko lang alam, pero parang overlooking na yung buong silang na ba to? Silang na ata yung mga overlook mo eh. Pag sa people spike in the sky ka eh. Mamaya tignan natin, hindi ko i-off tong vlog na to. Titignan natin ng banda kung ano yung overlooking na yun. Comment na rin kung ano yung ano yung makikita ako dun. Kasi mamaya tatayo tayo. Titignan natin kung ano yung lugar na yun. Part na ba na Batangas yun? Part pa rin ba ng Silang? Part pa rin ba ng Cavite? Diba? Yun yung gusto nating malaman. Kung ano, yun. I think nakikita yun na sa camera eh. Pero hindi ko kasi madingaw yung ulo kong maigi. Hindi naman ako naka-gimbal or tripod eh. Ayan, so I think may bayad ata. Wait lang. Yun, so guys, titignan natin kung may bayad. Pero feeling ko ito na ata yung pinaka-entrance nyo para magbayad. Or pinaka-ticket, itinerary nyo, kumbaga. Ayun, 20 pesos. Ngayon na po babayaran mo, sir? Ninong-nina ay dalal para to. Thank you. Sa palit ay sa ano. Ay, Arnold. Si Arnold. Ito pa ba yan? Ayun, so guys, may bayad dito ha. Ang parking is 20. Doon nyo na rin babayaran mismo sa pinaka-entrance. Ngayon, ang hindi ko lang alam is kung magkano yung pinaka-entrance mismo sa People's Park. Kasi kahit ako hindi ko pa kabisado talaga. Pumupunta lang ako dito pero hindi naman ako nagbabayad eh. Meron tayong tinatawag na sponsor. Ayan lang talaga guys dito, no? Sobrang paangat dito. Kaya kung may mga clutch kayong motor, mag-ingat-ingat. Especially sa may mga clutch na motor. Kasi isa rin talaga sa magiging balakid nyo to. Sobrang angat talaga dito guys. As in steep na steep kumbaga. So naghahanap ako ngayon ng pwedeng pag-parkingan. Hopefully may mahanap tayo. Feeling ko hindi naman tayo mahihirapan. So doon yung bayad, 20 pesos lang. 20 pesos lang yung bayad. So dito kaya. Let's see. So ang pinakaunang nag-gastos ko na agad is 20 pesos. Ang daming tao nga pala. Ang daming tao ngayon ano. Nagulat din ako, biglang dumami yung tao. So I think dito pwede na. Dito pwede I think. Compress daw natin. Sir, ito na yung binayaran nyo sir doon sa baba, sir yung parking. Then yung entrance sir, ipukulong doon sa may gate. Okay po, 50 sige. per head naman siya. Okay po. Center, lock na lang sir. Okay, sige, thank you. Yung bag sir, kung puro damit, iwan mo lang dyan. Okay po. Sige, sige. Thank you. Pero pagka may mga gadget sir, dalhin mo lang sir. Okay. Busing mamaya, bili ka naman busing. Okay. So guys, wala pa tayong pang budget. Teka lang, mamaya na yan. Sisira ko lang to kasi kailangan daw ilak. Tigas. Ayun yung pinakaayaw ko sa motor ko. Tigas ng locking niya. Ayun kailangan na pang i-ano eh. Hindi ko alam kung paano ilalak ito. Yan. So, 20 pesos lang. Pwede ka naman maghanap ng parking dito. Hindi naman siya mahirap hanapin kasi within the vicinity lang naman siya. Dito banda. So, magliligpit muna tayo. Maghahanap pa ako ng tubig kasi medyo nauuhaw na tayo. Ngayon, sabi daw ni kuya is 20 pesos dun sa parking. And then, pagdating naman daw dun sa may entrance is 50 per head. So, I think sulit na yun. Feeling ko sulit na yun. So, magmumontage lang ako dito guys. See you later.
Ayan, so dito na ako ngayon sa People's Park in the Sky at samahan niyo ako sa isang kamanghamanghang tour dito. So magmo-montage ako ukol sa mga nakikita ko dito sa loob. So ang People's Park in the Sky, isa itong lugar na hindi lang magbibigay sa iyo ng magandang tanawin, kundi pati na rin ang isang sulyap sa makulay na kasaysayan ng Tagaytay. Matatagpuan ang People's Park in the Sky sa mataas na bahagi ng Tagaytay. Isang bayan na kilala sa kanyang malamig na klima at talaga namang makatakaw hininga na view ng Taal Volcano. At sa lugar na ito, kung mapapansin nyo, makikita nyo ang kanyang 360 panorama view ng buong not sure if Tagaytay or Cavite na ito kasi parang pinaghalo-halong lugar na ng Batangas, Cavite at ibang karatig na lugar dito sa Tagaytay. So dati itong itinayo bilang isang presidential guest house noong panahong ni Pangulong Ferdinand Marcos, kaya't may konting historical charm ito na lugar na madalas na hindi napapansin ng mga turista. Pagdating mo rito, una mong mapapansin ang malawak na view deck na magbibigay ng panoramic view, as I mentioned earlier, ng Taal Volcano at mga napakagandang lawa ng Taal. Para kang tinatangay ng hangin habang pinagmamasdan ang napakagandang tanawin ng Bulkang Taal, isang natural na obra maestra. Lalo na kung malinaw ang araw, sigurado akong makakahanap ka ng paraan para kuhanan ng picture ang mga tanawin na ito. Hindi lang yan mga katurista. Ang People's Park in the Sky ay meron ding mga historical sites tulad ng dating mga structures at monumento. Kung may konting history na hilig mo, perfect na spot ito para makuhanan ang mga kasaysayan ng lugar at buong Tagaytay. Isa pang bagay na magugustuhan mo sa parke na ito ay ang katahimikan at ang preskong hangin. Tila ba ikaw ay inilalayo sa abalang buhay ng lungsod at dinadala ka sa isang lugar kung saan pwede kang magpahinga at magmuni-muni. At siya nga pala, when it comes to parking, 20 pesos naman pagdating sa parking kasi motor ang gamit ko that time, so 20 pesos dun pa lang sa entrance babayaran mo na yung parking, and then maghanap ka na lang ng parking sa loob. Nandun naman yun, malawak naman siya kahit maraming tao, napakalawak ng space ng parking nito. At when it comes to entrance naman, 50 pesos siya per head. Dun ka lang kailangan pumunta sa entrance at dun mo na rin mismo babayaran. Wala ka nang pupuntahan na ibang lugar kasi yun na lang yung pinaka-entrance mo dun. Makikita nyo naman yung entrance, magtanong na lang kayo doon sa nag-guide or mga nagbabantay doon. Kung ikaw ay naghahanap ng adventure, pwede mong explore ang paligid o kaya mag-relax sa mga benches at kumuha ng mga magandang larawan. Ang park na ito ay hindi lang para sa mahilig sa kalikasan, kundi pati na rin sa mga gustong tampisaw sa kasaysayan at kultura ng ating bansa. Sa mga naghahanap ng food trip, marami ring mga kanto na nagsisilbing snack stop at yun nga napansin ko doon. Marami mga kwek-kwek, bulalo, meron din mga CR, kompleto na. Talagang hindi mo na kailangan pang bumaba kasi medyo malayo ang bayan pagdating mo sa People's Park. Medyo malayo na, kumbaga sa Kabihasnan iyon kasi medyo I think 35 minutes from the main palengke bago mo mabiyahe ito, so medyo malayo. So dun pa lang magdala na kayo ng mga tubig, pagkain kasi medyo mahal ang mga pagkain dun sa taas. Kumbaga kung halimbawa ang mineral water is 20 pesos lang, doon magiging 35 doon. Kaya naman kung nais mong makaranas ng pahinga, kalikasan at ang konting history, ang People's Park in the Sky sa Tagaytay ay isang lugar na hindi mo dapat palampasin. Maraming salamat. So yan, masasabi ko lang pagdating naman sa oras ay hindi ako sure pero mga 6 AM to 8 AM bukas na ito kasi that time maaga akong pumunta. So guys, medyo bad ayun news, lang, gusto ko lang papasok sana ako ng Picnic Grove pero hindi ako nakapasok kasi kailangan ko magmadali pa uwi, may emergency sa bahay. So pasensya na talaga guys. Gusto ko may kumpleto yung itinerary ko. Katatapos ko lang kasi sa doon sa may People's Park in the Sky. Susulit naman. Nandun naman sa montage, makikita yun. Pero nakakalungkot lang talaga, na dito na ako siguro magpapaalam. Wait, magkakwentuhan tayo habang nagra-ride ako. So, ayun. Natatapos ko na talaga tong video na to. Pasensya na talaga guys. Gusto ko siya ituloy. Pero may emergency talaga nangyari. So, yung tatlo sana pupuntahan natin, dalawa lang inapuntahan ko. Yung picnic group is wala.
Pero nakapunta naman ako ng Mahogany and then People's Park in the Sky. Talagang ano guys may eager akong kumpletuhin pero kaya pinapauwi ako sa bahay ngayon kasi may ewan ko, emergency ba yun or something na ganun. Pero for personal reasons lang, kumbaga. I think next time na lang babawi tayo mga kaibigan. Gustuhin ko rin naman talagang puntahan kung ako yung tatanungin kasi ang ganda talaga ng Tagaytay. Ang dami pwedeng puntahan sa Tagaytay. Pero sa vlog ko naman, doon naman sa montage na gagawin ko, sasabihin ko naman kung paano ko nakapasok sa kay. I think nasabi ko na kasi nakita niyo na siguro yun. Yung montage, nasabi ko na yung mga price, then kung paano mag-parking doon. Lahat naman I think na talakay ko na, and then napakita ko rin naman sa inyo yung about dun sa may Mahogany Market. I-voice over ko na lang yun. So pasensya na talaga guys, pauwi na ako ngayon. Gusto ko man talagang kumpleto yung itinerary, pero alam niyo minsan may mga unexpected ika nga nila na mangyayari talaga sa gitna ng biyahe. Pero huwag naman tayo mag-alala, bawi naman tayo pagka ganyan. Hindi naman to pwedeng hindi tayo babawi. Kumbaga sa ngayon, hindi ko muna matutuloy yun. Gustuhin ko man, hindi ko magawa. For some personal reasons. So, ayun, dito ko muna tapusin yung vlog ko. Next vlog na lang. Comment naman kayo kung saan magandang puntahan na lugar. Kumbaga, kayo nang bahala sa akin. Kayo magtitimon. Or kayo magiging navigator natin. Uy, ang ganda ng simbahan, no? Parang gusto kong puntahan sana ng simbahan, no? Parang ang ganda, oh. Ayun, kita nyo ba sa camera, guys? I think may misa pa ata. May misa pa siya. Pero ang gandang simbahan, no? Sige guys, paalam.